Sa video na ito mga ka-dreamers, sumubok tayo sa ating 3/4 hectares na punlang luya. Sumubok tayong bumunot ng 2 puno. Sa ganito, makikita natin kung gaano kabigat at kalaki yung production natin sa hinaharap. Dahil sa 1.5 months na lang ay makapag-harvest na tayo, may awa ang Diyos. By January ay pwede na tayo mag-harvest. Ngunit di muna tayo mag-harvest mga ka-dreamers dahil sa ang pangunahing layunin natin dito ay yung binhi natin sa hinaharap. So ito na yung 2 puno. Nahugasan na natin siya mga ka-dreamers. Ngayon titimbangin natin kung ilang kilo yung 2 puno. Nang magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki yung area na ihahanda natin sa hinaharap. Ayan mga ka-dreamers, 2 kilo. Ngayon ililipat natin dito sa kabila. At ito pa, may natitira pa. Saglit lang medyo nahirapan talaga ako, nangangawit na ako. 1 3/4 kilos. So total of 3 1/4 kilos. Ngunit meron pa tayong maliliit pa rito. Posibilidad na lalaki pa ito pagdating ng January. So tinatayang nasa 3.5 kilos yung ibinunga ng 2 puno ng ating luya. Di na masama. Yung ating luya sa kaalaman ng lahat ay late po tayo nakapag-apply ng ating fertilizer. Halos 4.5 months na po bago natin nalagyan ng fertilizer dahil sa kakulangan ng ating pinansyal. Ngunit sa 2026 planning natin ay paghandaan po natin para magiging mas produktibo yung ating punlang luya. Paghandaan natin, una nating ihahanda yung fertilizer, yung vermicide, tapos yung area. Kailangan nating kumpunhin ng mas maaga at mas maayos. Ayan mga ka-dreamers, yung ating 2 punong luya ay talagang nakakamangha kahit papaano ay nagkakaroon ng maayos na production, although sinalanta tayo ng tuloy-tuloy na bugso ng ulan. Kaya sa mga gustong magluya farming, nabanggit ko na pala sa nakaraang video natin na mamimigay po tayo ng total of 50 kilos para magiging panimula ninyo. Kung gusto ninyo by January, maaari po kayong pumunta rito. Mamimigay po tayo bawat isa ng minimum of 5 kilos. Kailangan nating mamigay dahil sa biyaya ito ng Diyos para makapagsimula din kayo. Ako sa hinaharap 2026 ay talagang mas malawak yung aking pupunlaan ng luya. Planning 1.5 hectares. Baka mas tataas pa tayo dahil sa mas maaga yung ating pagkukumpuni ng ating area na paglagakan ng ating mas malawak na punlang luya. Kaya share po natin yung video sa mga nagsisimula pa lang magsaka at may passion sa pagsasaka. Maaari po nating tulungan ang bawat isa. Kaya thank you Lord at salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating local farming. Medyo umusok sa likuran ko dahil sa mayroon tayong katol sa maraming lamok dito. Pero caring natin yan. Yan, nangangawit ako, lilipat lang ako dito dahil hindi pa tayo tapos sa ating kwentuhan. Sa kaalaman ng lahat, ganito na lamang yung aking pagsusumikap magsaka dahil sa pangarap ko talagang may tayo muna yung ating mini studio bago natin maibigay sa pangkalahatan yung ating prophetic dreams, visions tungkol sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Tapos na. Naihanda ko na. Ayon sa mga pagbasa sa Biblia. Kulang na lang yung ating pag-recording at magkakaroon ng animation ng mas maunawaan ng mas nakakarami. Kaya ganito yung aking pagsusumikap. Halos wala ng pahinga. Kaya tulungan niyo ako. Share po natin yung video
comment po kayo at kung maaari, wag lang basta comment, share natin yung video sa mga kaibigan natin. God bless po sa ating lahat. Thank you Lord. Ito na, medyo nakakagaan ng loob kahit papaano. Marami mang pagsubok dumaan sa ating local farming. Yan, kung napapansin niyo yung ating livestock manok, talagang back to zero. Wala talaga. Pero di tayo sumuko dahil sa kailangan natin magsumika pa ng mas doble para makaani tayo ng triple. Thank you Lord. God bless po sa ating lahat.